Pilipinas posibleng bumili ng Bell AH-1Z Viper na isang attack helicopter. Ito nga po mga idol ang isa sa pinakamalakas na attack helicopter sa buong mundo. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil kompleto na ang acquisition project ng Pilipinas para sa mga brand new na attack helicopter, kung saan bumili nga po ang Philippine Air Force ng mga T-129B attack helicopters mula sa Turkey, ay marami nga po nagbibigay ng suggestions na bumili naman ng ibang klaseng helicopter ang ating bansa tulad ng Bell AH-1Z Viper. Kung matatandaan nga po natin mga idol, ang helicopter na ito ay isa sa pinagpilian ng Pilipinas para sa unang acquisition project ng mga attack helicopters. Ngunit dahil sa kakulangan sa pondo ay natanggal sa option ang helicopter na ito at bumili na lamang ng mga mas mura na T-129B attack helicopter ang ating bansa. Ngunit ngayon mga idol, na unti-unting dinadagdagan ang pondo ng Department of National Defense para sa modernization program ng AFP, ay posible na nga pong bumili ang ating bansa ng mas advanced at mas malakas na attack helicopters. Isang magandang option nga po dito mga idol ang Bell AH-1Z Viper attack helicopter ng Estados Unidos. Ang helicopter na ito mga idol ay mas advanced na version ng AH-1S Cobra na kasalukuyang ino-operate ng Philippine Air Force. Ang Bell AH-1Z Viper ay isang twin-engine attack helicopter na nakabase sa AH-1W Super Cobra. Ito nga po ay dinisenyo at produce ng American aerospace manufacturer na Bell Helicopters. Ito nga po ang isa sa pinaka-latest na miyembro ng prolific UE family ng mga helicopters. Ang helicopter na ito mga idol ay unang lumipad noong December 8, 2000 at na-introduce naman noong September 30, 2010. Sinimulan nga po itong produce noong year 2000 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 190 units ang mga nagawang ganito. Sa kasalukuyan, ang mga military operators nito ay ang Bahrain, Czech Republic, Nigeria, Slovakia at Estados Unidos. Ang Viper mga idol ay pinapalipad ng dalawang crew, isang piloto at isang co-pilot o gunner. Ito nga po ay may habang 17.75 meters, height na 4.37 meters, empty weight na 5,579 kilograms at maximum takeoff weight na 8,391 kilograms. Para naman sa power plant ay meron nga po itong dalawang General Electric T700GE 401C turboshaft engines. Sa performance naman mga idol ay meron nga po itong cruise speed na 300 km per hour, range na 370 nautical miles, combat range na 125 nautical miles at service ceiling na 20,000 feet. Sa armament naman mga idol ay meron nga po itong isang 20mm M197 3-barrel rotary cannon na may 750 rounds. Meron nga din po itong total na 6 na hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets at missiles. Ilang halimbawa na nga po dyan ang Hydra 70mm rockets, AIM-9 Sidewinder air-to-air missiles, AGM-114 Hellfire air-to-surface missiles at AGM-179 air-to-surface missiles. Mga idol, kung ganitong klaseng helicopter nga po ang susunod na bibilhin ng Pilipinas, ay siguradong mas lalakas ang puwersa ng Philippine Air Force dahil kinukonsidera ang AH-1Z Viper bilang isa sa pinakamalakas na attack helicopter sa buong mundo. Mas advanced at mas malakas nga po ito mga idol kung ikukumpara sa mga brand new na binili ng Pilipinas na mga T-129B attack helicopters mula sa Turkey. Ngunit kung bibigyan nga po ng sapat na pondo ang Department of National Defense na makabili ng ganitong klaseng helicopter, ay siguradong panalo ang ating bansa. Ngunit kung kukulangin ang budget ng Pilipinas ay pwede pang maghanap ng iba pang option ang Philippine Air Force. Kung ganito ang magiging senaryo mga idol, ay malaki ang posibilidad na mga T-129B attack helicopters pa rin ang kanilang bibilhin. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!